Hi, what a bright morning and a wonderful day. Welcome back to my Green Studio channel. Have you ever feel a deep and interpersonal connection with nature and animals? As human, we are naturally drawn to learning more about our surroundings. Personal relationships to elements of the natural world You're are scared? much more emotional, characterized by Come affection, to awe, and mama. nostalgia. What a spiritual experience it is to connect so deeply with another life form, to see the world through different eyes, and to feel part of the web of life that surrounds us all. Exposure to nature not only makes us feel better, it also contributes so much to our physical well Hi. being. Hi, two cute Our little forests, babies. rivers, oceans, and soils provide us with the food we eat, the air we breathe, the water we irrigate our crops with. We also rely on them for numerous other Hungry? goods and services we depend on for our health, happiness, and prosperity. Nature has been proven time and time again to reduce depression, anxiety, stress, and anger. Nature can help to make you feel happier and more content as a person, which can also improve many areas of our life. Guess who will be our inspiration for today? So it's none other than Elizabeth Dimple Cooper. So let's know more about her. Ang kanyang tunay na pangalan ay Isabel Rosario Cooper. Ipinanganak siya noong January 15, 1914 or 1909 or 1912 sa lungsod ng Maynila. So bakit parang hindi sure ang kanyang birth date? So dahil walang nakitang Isabel Rosario Cooper na ipinanganak na nai-record noong January 15, 1914. Sa halip ay nadiskubre ang isang online genealogical site na may birth certificate ng isang batang babae na walang pangalan na ipinanganak noong August 23, 1912 at ang bahay ng pamilya ay nasa 344 Madrid Street, San Nicolas, Manila. Ang ama ng bata sa birth certificate ay si Isaac J. Cooper, isang fireman mula sa Wisconsin, USA, at sa iba namang record ay mula siya sa St. Louis, Missouri. Ang kanyang asawa ay si Patricia Rubin, isang 18 years old na may bahay na mula sa Nagcarlan, Laguna. Ngunit later on, may death certificate si Isabel na ang pangalan ng kanyang mga magulang ay si Isaac J. Cooper at ang kanyang ina naman ay isang Josephine lang ang nakalagay. Ang nakalakihang pamilya ni Dimple ay sina Rosario Lopez, isang Chinese-Filipina na isang hasyendera mula sa Villa Hermoso, Negros Oriental. At ang kanyang namang ama ay si Arthur Edmund Cooper, isang American-Scottish na nandito sa bansa dahil American occupation nung time na yun. So, kung ano man ang dahilan kung bakit iba ang nasa birth certificate niya, ay walang malinaw na impormasyon tungkol dito dahil hindi pa uso ang pagre-record ng mga impormasyon ng panahon na yon o maaaring pinaampon si Dimple or itinago siya ng kanyang ina habang pinagbubuntis siya. So, whatever the truth, hindi na ito nakumpirma. Sa murang edad ay nag-showbiz na si Dimple. Isa siyang vaudeville star. Ang vaudeville ay isang uri ng palabas na may musical numbers, short form of comedy, dramatic skits at magical acts na madalas na itinatanghal sa mga teatro sa Maynila. Kasabayan ni Dimple sina Katie De La Cruz, Vitang Escobar at Mary Walter. Sounds familiar po ba? Ako kay Mary Walter doon sa pelikulang Aswang na gawa ng Regal Films. Naaalala ko siya. So ang grupo ni Dimple na nagtatanghal sa Rivoli Theater at Plaza Santa Cruz gabi-gabi ay tinatawag na Varieties Company.
Madalas ang kanilang palabas ay may hula-hula dance, siguro may hula hoop sila dito. Comedy skits, ito yung mga parody para magpatawa, reparty o kantahan na may jazz music. Ang kanilang pagtatanghal ay sinisingit sa bawat palabas na silent film. Yan naman po ang picture ng actual na Variety Girls. At ito naman po ang Rivoli Theater. Actually, familiar tong building na to kasi nandyan pa rin siya sa may Santa Cruz, papuntang Pier or Loton. Sa may kanan siya bago umakyat ng tulay. Nang kalagitnaan na ng dekada 20 ay medyo humihina na ang kita ng mga vaudeville shows. Kaya ang ibang mga showgirls ay nag-artista na. Ito yung panahon na mababa ang tingin ng mga taga-alta sosyedad sa mga artista. Kaya ang asawa ni Jose Nepomuceno na si Isabel Acuña ang nagre-recruit ng mga batang artista dahil syempre medyo may tiwala kapag babae ang kausap. Taong 1925 ay gumanap si Dimple sa kanyang kauna-unahang pelikula na Miracles of Love. Produce ito ng Malayan Movies ni Jose Nepomuceno, ngunit ang nag-direct nito ay isang Hollywood-trained na direktor na si Vicente Salombides. Si Vicente din ang artistang kapariha dito ni Dimple. Ginanapan niya ang role ng isang doktor na umibig sa larawan ng picture ng magandang babae sa magazine na ginanapan naman ni Dimple. Ayon sa CCP o Cultural Center of the Philippines Encyclopedia of Art, 2nd edition, ang pelikulang Miracles of Love is remarkable for an early films that used the Hollywood techniques such as the close-up, the cutback, and parallel editing na siyang inintroduce ni Salombides sa mga silent pictures noong dekada 20. Ang pelikula ay naging box office hit at inendorso pa ito ng obispo ng Maynila noong panahon na iyon na si Bishop Gregorio Aglipay. Sumunod na taon naman, year 1926 nang gawin ni Dimple ang pangalawa niyang pelikulang Tatlong Hambog na produce at dinirect ni Jose Nepomuceno. The movie gave her a cinematic immortality dahil ito ang pinakaunang silent movie na may kissing scene. Inspired daw ang eksenang ito sa halikan ng mga Hollywood stars na si Greta Garbo at Gilbert Roland sa pelikulang The Flesh and the Devil na pinalabas din ng taong iyon. Ang kapartner dito ni Dimple ay si Luis Tuaso na isang hunk at naturally ranked boxer. Ayan po ang kanilang picture, ang eksena nila na kinunan sa ruins ng Old Guadalupe Church sa San Pedro, Makati. So 12 years old o 12 taon pa lamang dito si Dimple, kaya naging malaking usapin ito sa media nung time na yon. Gumawa pa ng isang pelikula si Dimple nung time na yon, ang Fate and Consequence na dinirect ni Vicente Salombides. Star-studded cast ang pelikula at ito na ang kanyang huling ginawa sa showbiz. Nagdesisyon siyang magtanghal muli bilang showgirl sa Shanghai, China. Nakasama niya sa Shanghai si Miami or Carmen Salvador, kapatid ng showman na si Lou Salvador. Si Lou Salvador naman ang ama ni na Philip Salvador, Alona Alegre at Nina Aragon. So, konting background lang. Si Carmen Salvador later ay nag-asawa ng isang Amerikano at nagkaroon sila ng anak na si Neil Adams McQueen. Si Neil ay pinsang buo nila Philip Salvador at siya ay naging American-Filipino actress, singer at dancer at nakagawa ng 20 appearances sa pelikula at telebisyon sa Hollywood mula noong 1952 hanggang 1991. Later ay naglabas ng autobiography si Neil at dito ay na-mention niya ang love affair ng kanyang ina na si Carmen kay General Douglas MacArthur. So somehow alam ito ni Dimple dahil halos mag-best friend sila ni Carmen at sabay na nagtatanghal sa Shanghai. Now, let's connect the dots. Taong 1930 ay dumating sa Pilipinas si General Douglas MacArthur for a 2 years assignment sa bansa bilang U.S. Commander of the entire archipelago. Nang taon ding iyon ay umuwi sa Pilipinas si Dimple pagkatapos ng 4 na taong pagsushowgirl sa China. So maybe nabalitaan niya na nandito si General sa bansa at gusto niya rin itong makilala. Ayon nga sa writer na si Caroline Morris Petelio, she described Dimple Cooper as sporting a boyish bob of the era, flat-chested,
skinny-legged with gawky amiable wearing brief tight skirts and speaking baby talk. Short and delicate and very beautiful. Nagkita sina General Douglas MacArthur at Dimple sa isang stadium habang nanonood ng boxing event. Ang 5-star general ay 50 years old nung time na yon at ayan pa ang picture niya. Ang gwapo, 'di ba? Parang early 20s lang at very hunk. Pagkatapos ng pagkikitang iyon ay nasundan pa at madalas ang general ay pupuntahan siya sa bahay nito sa Hiran Street na ngayon ay Pedro Hill na sa Paco, Maynila. Madalas daw ay 1 hour na nag-i-stay ang general doon sa bahay ni Dimple, mag-iinuman sila at ang tawag pa nga daw ni Dimple doon sa inumin nila ay crushed mangoes, Spanish brandy, and crushed ice. Ang kanilang pagkikita ay syempre hindi nalingid sa mga intriga at chismis, lalo na noong unang panahon, mas matindi ang marites noon. Okay lang din naman daw ang chismis kay General MacArthur. Besides, nung time na yun ay divorced na siya. So it means that ang status niya ay single and ready to mingle. Ang kanyang unang asawa ay isang socialite na si Henriette Louise Cromwell Brooks. Ngunit naiintriga pa rin si Dimple na siya isang concubine o kabit lamang dahil ang pamilya ni General MacArthur ay galing sa Victorian values kung saan nung time na yun is bawal ang intermarriage o pagpapakasal nila sa ibang lahi. Analyzing MacArthur attraction to Isabel, Caroline Pitilio wrote, Isabel, soft-spoken and of another race, offered new threat to his masculinity. More importantly, his checkered past categorized her in his mind in an entirely a different light from his mother and his former wife. Perhaps with her, he achieved the sexual success that had escaped him for so long. Her presence became very important, so important that he risked a great deal to ensure her companionship back to the States. By the way, ang pamagat ng librong ito na sinulat ni Caroline Pitilio ay Douglas MacArthur, Philippine Years. Habang nandito sa Pilipinas, si General Douglas MacArthur ay inassign siya ng kasalukuyang presidente ng Amerika na si President Herbert Hoover bilang US Army Chief of Staff. So, kailangan niyang bumalik sa Amerika. So it means that si General Douglas MacArthur na ang second powerful man in the world that time next to the President of America. Sigurado si General MacArthur na gusto niyang dalhin si Dimple sa Amerika kahit may agam-agam siya sa kanyang puso dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na si Pinky na may relasyon siya sa isang Filipina na isang showgirl. May isa pang aklat na isinulat naman ni William Manchester. Ang pamagat ay American Caesar. It's like comparing Douglas MacArthur to Julius Caesar, a Roman general, who had a relationship with Queen Cleopatra in 100 to 44 BC. Ang kanyang aklat ay naglalaman ng mga detalye ng buhay ni General Douglas MacArthur base sa masusing pagsasaliksik. Ayon sa aklat ni Manchester ay nagkahiwalay sina Dimple at General MacArthur sa pier ng Maynila at may usapan sila na susunod ito sa Amerika sa loob ng 1 buwan. Binilhan na rin siya ng tiket papuntang Amerika. Nang makaalis na si General ay biglang nag-alinlangan si Dimple dahil syempre Chief of Staff na ito. Ngunit nang dumating ang telegrama ni General MacArthur mula sa San Francisco na may pirmang daddy ay sumunod na rin si Dimple. Wow, sana all may daddy. Ngayon naman uso ang AFAM. During the time ng pag-iibigan nila ay uso ang love letter at super effort naman talaga si General sa pagbibigay ng mga malatulang pagpapahayag ng pag-ibig kay Dimple. Sa katunayan ay pinaghandaan niya ng husto ang pagdating nito sa Amerika at sinigurado niya na safe ito habang nasa biyahe sa barko. Grabe ang kanilang May-December love affair. Dahil sa masidhing nararamdaman ng general ay hindi malang ito nag-ingat sa kanyang mga sulat. Ang ilan pa sa mga ito ay may pangalan niya mismo. May isa pa siyang sulat kay Dimple na nagsasaad na sulatan agad siya sa 9th Corps headquarters niya sa San Francisco kung may problema ba ito sa biyahe. May isa pa siyang sulat na may pamagat na A Letter from Daddy
kung saan nakalagay kung saan sila magkikita ni Dimple pagdating nito sa Amerika. Ito ay nangyari noong December 9, 1930 sa Pier 9, Jersey City at 3 p.m. Ang mga love letter na ito ay existing pa rin hanggang ngayon sa Amerika at mamaya ay pag-uusapan natin ang halaga nito sa buhay nila. Tumira sina General at Dimple sa Washington DC dahil syempre nandoon ang White House at una silang tumira sa 17th Street apartment, ngunit kalaunan ay lumipat sila sa suite ng Hotel Chastleton. Ayan po ang hotel at isa itong Gothic Revival style building malapit sa opisina ni General sa State War and Navy Building. Ayon sa libro ni Manchester ay binilhan umano ni General ng maraming damit gaya ng tea gowns, kimonos at black lace lingerie si Dimple at kokonti lamang ang mga damit panlabas na binili sa kanya dahil para lamang sa loob ng kwarto ang purpose niya sa buhay ng General. Bilang Chief of Staff ay lagi na sa biyahe si General MacArthur kaya lagi itong nagpapadala ng mga postcard kay Dimple. Ngunit nabuboard na rin ang dalaga, una siguro dahil bata pa ito at nasanay na siyang laging may nagbibigay sa kanya ng atensyon noong artista o showgirl pa lamang siya. Binilhan din siya ng asong poodle para may makasama siya ngunit kinalaunan ay tinamad na rin siya dito. Maaaring sinabi niya kay General ang kanyang nararamdaman kaya binigyan siya ng limousine tsaka isang chauffeur para makapasyal. Dahil dito ay sinuyod niya ang mga nightclubs ng Washington at Baltimore. Nakilala at tinukso din niya si George S. Abell, ang tagapagmana ng Baltimore Sun founder. Ang Baltimore Sun ang pinakamalaking newspaper company sa Maryland at pag-aari din nila ang Capital Gazette at Carroll Country Times. Nabigyan din siya ng General ng malaking halaga at ginastos at nag-party-party lang siya sa Havana, ang largest city sa Cuba. Grabe no, nagpasosyal ng todo si Ateng, hindi malang inalala ang rainy days. Ayon nga kay Dorothy Detzler, isang Washington lobbyist na na-meet si Dimple minsan, she said, "I thought I never had seen anything as exquisite. She was wearing a lovely, obviously expensive chiffon tea gown. She were carved from the most delicate opaline. She had her hair in braids down her back." Kaya naman nasmitin si General sa kanya. In-encourage din ni General na mag-aral si Dimple. Una ay nag-enroll siya sa isang art school, ngunit kinalaunan ay nag-switch siya sa law. Habang nag-aaral siya ng abogasya ay nakilala niya ang isang estudyante at nakapalagay ang loob niya ito. Pinangakuan siya ng lalaki na tutulungan siyang makaalis sa sitwasyon niya kay General balang araw dahil sa ngayon ay ginagastusan pa ang kanyang pag-aaral. Si ating Dimple naman nagharot agad, hindi nag-focus sa pag-aaral. Hindi natin maiwasang mag-side comments, no? At syempre dahil powerful na tao si General, lahat ng impormasyon na ito ay nakarating sa kanya. Malamang may nagbabantay kay Dimple. Humingi si Dimple na bigyan ni General ng trabaho ang kanyang kapatid na si Allen Cooper sa Pilipinas sa kahit anong pwesto sa kapital, ngunit tumanggi ang General. Sa halip ay kumuha ito ng isang parte sa dyaryo na may nakalagay na help wanted at ipinadala niya ito kay Dimple. September 1, 1934, tinapos ni General ang kanilang relasyon at pinadalhan niya ng train ticket si Dimple papuntang West Coast at ocean liner papuntang Maynila. Ngunit walang intensyon si Dimple na umalis ng Washington DC. Lumipat siya sa isang paupahang kwarto malapit sa opisina ni General. Naghahanap siya ng trabaho nang marinig niya na ang isang kolumnista sa dyaryo na si Drew Pearson ay interesado sa nakaraan ni General. Siyempre career breakthrough yan pag nakascoop siya ng mali sa buhay ng isang powerful na tao. Way back 2 years ago in 1932, nagkaroon ng infamous Bonus March incident sa mga 20,000 veterans ng World War I na karamihan sa kanila ay walang trabaho at biktima ng depression. Nagwelga ang mga ito papuntang White House kasama ang pamilya kaya nag-order si President Hoover ng dispersal.
Inutusan ni General ang 800 sundalo at may mga insidente daw ng bayoneta at pag-tear gas sa mga nagwelga at pinasunog ang mga tent ng mga ito. Ang mga kolumnista na sina Drew Pearson at Robert Allen ay hindi nagustuhan ang kayabangan ng general sa pag-handle ng situation at pinablish nila describing general as unwarranted, unnecessary, arbitrary, harsh, and brutal dispersal. Nang mabasa ito ng general ay dinimanda niya ang 2 kolumnista, ngunit tinulungan ang mga ito ng isang congressman na si Ross Collins na naging kapitbahay ni na Dimple dati sa suite hotel na tinirhan nila ni General. Libel ang isinampa ni General MacArthur sa halagang 1.75 million US dollars in damages. Dahil iniwan na ni General si Dimple at nakipagsapalaran na siya ngayon sa Amerika upang mabuhay ay nakipagsabuatan siya sa mga kolumnista. Tuwang-tuwa si Pearson nang malaman niya na itinago lahat ni Dimple ang mga love letters sa kanya ni General. During the pre-trial hearing, ang abogado ni Pearson na si Attorney Maurice Ernst ay casual na sinabihan ang legal counsel ni General na ang witness nila ay si Miss Isabel Rosario Cooper. Nang malaman ito ng general ay agad niyang iniatras ang kaso. Pagkatapos iatras ang kaso ay inutusan ni General ang kanyang aide na si Eisenhower na dalhin ang 15,000 US dollars kay Dimple kapalit ng kanyang mga love letters at babayaran pa niya ang legal expenses ng mga kolumnista. Malaking halaga ang nawala kay General. That was 1934 at I think ang $15,000 according to estimated inflation ngayon ay maaaring nasa 10 million pesos sa pera natin. Actually, kayang talunin ni General ang mga kolumnista sa kaso, kaya lang ay natatakot siya sa kanyang ina na malaman ang tungkol kay Dimple dahil napakalaki ng respeto niya dito. Takot din siyang ma-publish in public ang kanyang mga love letters dahil masisira ang kanyang pangarap o reputasyon para sa kanyang pangarap ng maging presidente ng bansa. By the way, hindi naman ito natupad dahil marami siyang responsibilidad nang dumating ang World War II. At sa halip ay ang aide na inutusan ni General MacArthur na magdala ng pera kay Dimple na si Dwight Eisenhower ay naging 34th President of the United States noong 1957 hanggang 1961. Ang mga love letters ni General MacArthur kay Dimple ay nasa University of Texas, Austin, sa Humanities Research Center. Naging simbolo ito na isang schoolboy na middle-aged man na humanga sa ganda ng isang babae less than half his age. Hanggang sa ngayon ay bawal itong makuha o makita ng MacArthur family. Walang information kung nakuha ba ito ng general nung ipadala niya ang pera kay Dimple or baka nakuha ito ng mga kolumnista sa dyaryo at kopya na lang ang nakuha ng general. Hindi umuwi ng Pilipinas si Dimple pagkakuha ng pera, sa halip ay sumama siya sa lalaking nakapalagayang loob niya sa university, si Attorney Frank E. Kennymore. They moved to Midwest part of America sa native place ni Frank sa Oklahoma. Nagtayo ng beauty salon doon si Dimple at ikinasal sila noong 1935. Samantala, umalis naman ng Amerika si General MacArthur at tinanggap ang offer ni President Manuel L. Quezon sa Pilipinas na maging military advisor ng bansa. Ngunit pagkatapos lang ng 6 na buwan ay pumanaw ang ina ni General na si Mary Pinkett Hardy MacArthur. Bumalik ulit siya ng Amerika at habang nasa barko ay nakilala niya si Jean Marie Faircloth, isang 36 years old na dalaga mula sa Murfreesboro, Tennessee. Nagkamabutihan sila at ikinasal sila ni Jean noong April 30, 1937 sa New York. Muli silang bumalik ng Pilipinas at dito na ipinanganak ni Jean ang kanilang panganay sa Maynila na si Arthur MacArthur. Kaloka no, puro Arthur. So ayun po ang larawan ng pamilya nila nung paalis na sila dito ng bansa, mga guwapings. Singit lang natin, no, as of today, ang anak ni General Douglas MacArthur ay 65 years old na. Nakatira daw ito sa New York at nagpalit na ng pangalan. So siguro sa family nila, sila na lang nakakaalam na MacArthur ang kanilang apelyido.
So for sure, ginawa nila ito for their safety na rin. Samantala ay hindi naman nagtagumpay ang negosyong salon ni Dimple sa Oklahoma, pati na rin ang relasyon nila ni Attorney Frank Kennemore. Hindi sila nagkaroon ng anak at nagdiborsyo sila ni Frank noong 1942. Ang impormasyon tungkol sa kanilang diborsyo ay available sa US Census Records online. Nagipagsapalaran si Dimple sa Hollywood nang muli siyang ikasal sa pangalawa niyang asawa na si Milton Moreno. Si Milton ay isang Filipino-American bartender na ipinanganak sa Roseville, California. Ang mga magulang ni Milton ay galing Maynila na sina Gabriel Moreno at Angelina Dennis. Dalawang kasal ang nai-record sa census ni na Dimple at Milton. Una ay noong June 13, 1944 at sumunod naman ay ikinasal silang muli noong November 21, 1946. Apparently, nag-divorce din sila at hindi rin nagkaroon ng anak. Nang kasal na sila ni Milton ay sinimula naman ni Dimple ang kanyang Hollywood career. Nagpa-photoshoot siya ng mga portraits sa Jose Reyes Studio sa Los Angeles, California, na may iba't ibang costumes gaya ng demure Filipina in a butterfly-sleeved Filipiniana outfit, a sultry Chinese dragon lady wearing cheongsam at isang flirty island girl in a sarong and lei. Ayon sa IMDb.com, ang unang Hollywood film ni Dimple ay So Proudly We Hail noong 1943. Dinirek ito ni Mark Sanders tungkol sa grupo ng mga nurses na bumalik mula sa digmaan sa Pilipinas na inalala ang kanilang karanasan sa digmaan at natagpo ang pag-ibig. Isang unbilled Filipina nurse ang role dito ni Dimple. Unbilled means that hindi kasama ang pangalan niya sa mga cast. Sumunod naman ang Purple Heart ni Lewis Milestone, isang geisha, unbilled geisha ang role niya dito noong 1944. At 1944 din ang gawin niya ang The Story of Dr. Wassel ni Cecil B. DeMille. Secondary role na siya dito as a nurse noong World War II in Java, Indonesia. So maaaring marami pa siyang pelikulang nagawa kung saan mga bit roles lamang ang kanyang roles. Taong 1946, dito na siya nagkaroon ng pelikula na kasama na siya sa billing gamit ang screen name na Chabing. Una niyang pelikula ay ginampanan ang role ng one of the king's wives in John Cromwell's Anna and the King of Siam noong 1946. Ito rin ang taon kung kailan muli silang ikinasal ni Milton Moreno. Ang ilan pa niyang mga pelikula ay ang Boomerang ni Elia Kazam noong 1947, billed as Dimple Cooper. Unconquered by Cecil DeMille, 1947, billed as Dimple Cooper. Singapore, 1947, ni John Braham, billed as Chabing. At ito pa ang kanyang mga pelikulang nagawa na billed as Chabing. The Chinese Ring, 1947, Shanghai, 1948, The Great Jewel Robber, 1950, The Art of Burlesque, 1950, Anne of the Anges, 1951, I Was an American Spy, 1951. Sa Pilipinas naman ay pinublish ng Philippine Free Press ang isang article tungkol kay Dimple's Chabing Cooper noong March 17, 1951 issue. Dito ay inalala ang glory days niya as a showgirl sa Rivoli stage na kumakanta ng Has Anybody Seen My Kitty na pinanood ng mga US Navy serviceman. Kasama din sa article ang mga studio portrait ni Dimple na sinasabing gumagawa na siya ng mga pelikula sa Hollywood gamit ang screen name na Chabing. Eka nga nila ay mahirap talaga pumasok sa Hollywood kahit noon pa. Kahit si Anna May Wong, ang first Asian American actress na naging Hollywood sensation, ay limitado din ang mga role dahil sa Hays Code and California Anti-Miscegenation Law, effective until 1948, na walang romance sa movie between male lead star and other races. Mas grabe ang racial discrimination noon. Noong 29 years old na si Dimple ay medyo patapos na ang kanyang prime years sa Hollywood. But looking at her filmography, mga major productions ang
nakasama niya sa pelikula gaya nila Cecil B. DeMille, Daryl Zanuck at mga major studio gaya ng 20th Century Fox, Paramount Pictures, Universal Studios at Warner Brothers. Mga big stars din ang mga nakasama niya sa pelikula. May nagsasabi rin na maaring ginamit din ni Dimple ang connection niya kay General MacArthur, kaya madali siyang nakapasok ng Hollywood. Walang naiulat kung bumalik ba o dumalaw ng Maynila si Dimple after ng World War II o kung kailan sila huling nagsama ng kanyang pangalawang asawa. Muli siyang napabalita noong June 29, 1960 nang mamatay siya sa edad na 46 sa kanyang bahay sa 6244 DeLongpre Avenue, Los Angeles, California due to acute barbiturate intoxication as a result of ingestion of overdose of barbiturates. Parang Marilyn Monroe din siya. Ang kanyang pagkamatay ay dineklarang suicide ayon sa kanyang death certificate. Ayan po ang kanyang death certificate, divorce ang status niya. Ang kanyang pagkamatay ay nai-report ng kanyang unang asawa na si Attorney Frank Kennemore. Inilibing siya sa Holy Cross Cemetery, isang Roman Catholic cemetery sa Culver City sa California noong July 5, 1960. Was Dimple Cooper the blackmailing temptress she was painted to be? Or just an unfortunate victim of circumstance? Well, for me, Dimple was too young to decide for her life. She never had the support system of a family that should have helped her with her ambitions. She never had a proper education and made one bad decision after another. She's a street smart girl, but still very vulnerable. Yes, she's a victim of the people around her. She was manipulated, yet she was a fighter and survivor. Life was too heavy for her, and the only option is to leave this world. Hopefully, she found peace she deserved after this temporary life. Mga librong ating nabanggit ay may napublish pang isa tungkol kay Dimple Cooper. Ito ay may pamagat na Empire's Mistress ni Bernadette Gonzalez. Siya ay dumalaw mismo sa libingan ni Dimple sa Culver City sa California. At ayon sa kanya ay mahirap itong hanapin dahil wala itong gravestone. Napag-alaman niya na ang lote na libingan ni Dimple ay binili ng kanyang unang asawa na si Attorney Kennemore. Marahil ay mahal ang gravestone o lapida at divorce naman sila nung time na yon at wala na siyang obligasyon dito. May number lamang ang libingan at naka-assign ito sa master list ng sementeryo. Ayon nga kay Bernadette ay parang hindi angkop kay Dimple ang kanyang libingan na minsan ay nakasalamuha ng mga makapangyarihan at kilalang tao sa mundo. And we really never knew kung gaano siya kalungkot o umiyak bago siya nagdesisyong tapusin ang kanyang buhay. I know marami tayong aral na nakuha sa makulay at masalimuot na buhay ni Isabel Rosario Cooper. Lahat tayo ay may ambisyon at gusto nating marating ang mga ito. Alam din natin na maraming ingredients at formula ang kailangan natin upang ito ay matupad. Sa buhay natin ay maraming daan na ating pagpipilian. Sa mga kabataan, mag-aral kayong mabuti. Hindi man ito garantiya na bigla kang yayaman pagka-graduate, but it's not always about the money. Cherish the journey of life and let's always choose what is right. Lastly, always pray. Faith can do more wonders in our life more than we can imagine. Thank you for watching and see you again.